po. Oras na para sa maiinit na balita. Nabintana na yan sa inyo. Water cannon, kind of guard. Busog na sa balita. Dito sa Balitangan. Mga kapuso, natagpo ang patay ang isang ina at kanyang 2 batang anak sa loob ng isang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. Blanco pa ang mga otoridad sa sanhi ng kanilang pagkamatay. Balitang hatid ni Gabriel Gonzalez. Sa masukal na bahagi ng Barangay Talaksan, San Rafael, Bulacan, nakita ang sasakyang ito kahapon. At sa loob ng sasakyan, natagpo ang patay ang 31 taong gulang na babae at 2 anak na edad 9 at 4 na taong gulang. Ayon sa barangay, pinuntahan nila ang lugar matapos makatanggap ng tawag bandang alas 2 kahapon. Pagdating ko po dito, dito marami na pong tao at marami na pong mga pulis. Nung dumating piso ko, makita po sa taas, nag-traffic na po kasi kami sa taas. Kagabi, nagsagawa ng case conference ang pulisya sa San Rafael Municipal Police Station para sa kanilang investigasyon. Inimbitahan ng mga kaanak ng mga biktima. Wala pang inilalabas sa pahayag ang pulisya patungkol sa insidente habang gumugulong ang investigasyon. Ayon naman sa kaanak ng mga biktima na hindi na humarap sa kamera, iuuwi sa kanilang bahay sa Angat, Bulacan ang labi ng mga biktima. Paniwala ng barangay, iniwan na ang nasabing sasakyan gabi pa lang ng Miyerkules, August 19. Pinag-aaralan daw ng barangay na maglagay ng CCTVs at magdagdag ng ilaw sa lugar. Kasi daan po ito ng mga nag-aalaga ng mga baka. Siguro po maghihigpit po siguro sa nangyari nito. Kasi para hindi na po siguro maulit yung ganitong nangyari kahapon. Gabriel Gonzalez, nagbabalita para sa GMA News. Nabaon sa malalahar na buhangin ang ilang bahay sa San Marcelino, Zambales. Bubong na lamang ang kita sa 2 bahay na yan sa Barangay Santa Fe, kasunod ng pananalasa ng hanging habagat. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nagsilbing catch basin ang residential compound ng malakas na agos ng Santa Fe River na may dalang buhangin at sediment. May mga bahay ring nasira dahil sa mga natumbang puno. Wala namang naiulat na nasawi o nasaktan dahil nagsagawa ng preemptive evacuation sa mga residente. Buong probinsya ng Pampanga ang nasa state of calamity dahil sa ulang dala ng hanging habagat at mga nagdaang bagyo. Lubog sa baha ang isang subdivision sa San Simon, Pampanga. Sa ilang panig ng bayan, abot bewang ang tubig. Pinasok din ng baha ang barangay hall ng Santa Monica. Isang taong gulang ang naiulat na nalunod sa baha nitong August 16. Sa bayan ng Mexico, umapaw ang ilog sa tulay sa barangay San Lorenzo. Kinailangan ng backhoe para maalis at makolekta ang mga inanod na baha o na basura. Sa amin ni Pampanga Governor Lilia Pineda, mahigit 50% pa ng barangay sa kanila ang lubog sa baha. Halos 1 milyong tao ang apektado. Mahigit 1 milyong piso naman ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura. Nakataas po ngayon ang thunderstorm watch dito sa Metro Manila. Ayon sa Pag-asa, asahan ang biglaan at panandaliang ulan na may pagkulog at pagkidlat hanggang alas 10 mamayang gabi. Apektado rin po ang Bulacan, Rizal, Laguna at Cavite. May kaparehong thunderstorm watch din sa ilang lugar sa Visayas at Mindanao. Dahil naman sa paghina ng hanging habagat, sa Luzon, asahan po ang maayos na panahon ngayong Biyernes at bukas. Kasunod po yan ng paghina bilang low pressure area at paglabas ng Philippine Area of Responsibility ang dating bagyong Neneng. Posibleng maging bagyo ulit ito pero hindi na hahatak ng habagat. Posibleng sa darating na linggo o Lunes, papasok sa northeastern boundary ng PAR ang bagyong may international name na Saudel. Lumakas po ito bilang severe tropical storm at taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 95 kilometers per hour. Kung sakaling nasa loob na ng PAR, tatawagin po yan sa local name na OBET. Ayon sa Pag-asa, walang direktang epekto sa bansa ang nasabing bagyo pero ito ang hahatak sa habagat sa susunod na linggo. May namuupang isang low pressure area sa mahigit 1,000 kilometrong silangan ng northeastern Mindanao. May medium chance naman itong maging bagyo pero mababa pa ang posibilidad na pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Patay ang isang lalaki sa Lipa, Batangas matapos pagbabarilin sa kanyang bahay.
hulikam ang pagdating at pagpaputok ng baril ng riding in tandem sa tapat ng bahay ng biktima sa Barangay Rizal nitong Miyerkules ng gabi. Kwento ng anak ng biktima, nakikipag-inuman noon ang kanyang ama nang makarinig siya ng 4 na putok ng baril. Lumabas siya para tingnan ang nangyari at nakitang nakahandusay ang ama. Nagpalit pa raw ng magazine ng gunman at binaril ulit ng 2 beses ang kanyang ama. Iniimbestigahan pa ang motibo sa krimen at pagkakakilanlan ng mga suspect. Nasira ang 10 bahay sa pananalasa ng malakas na hangin sa Barangay San Rafael sa Rodriguez, Rizal. Ayon po sa Disaster Risk Reduction and Management Office ng barangay, nangyari yan itong Miyerkules at mahigit 30 pamilya ang apektado. Nabigyan na po sila ng pangunang tulong. Pinadapa rin ng malakas na hangin ang isang sagingan at isang puno ng mangga sa MH Del Pilar Street. Tiningay pangaraw nito ang isang tricycle. Walang nasaktan sa nangyari. Ayon sa ilang saksi, umulan muna ng malakas at biglang umihip ang malakas na hangin mula raw sa magkasalubong na direksyon. Sa monitoring ng Pag-asa, may thunderstorm na nangyari sa lugar kaya posibleng nagkaroon ng downburst o bigla ang bugso ng malakas na hangin mula sa thunderstorm. Sampu ang naitalang nasawi sa Iloilo dahil sa leptospirosis. Batay po yan sa datos ng Iloilo Provincial Health Office mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Mas mataas yan kumpara sa naitalang 5 nasawi sa sakit sa parehong panahon noong 2025. Sa mga kaso ngayong taon, tig-2 leptospirosis-related deaths mula sa bayan ng Dueñas at Dingle, tig-1 naman sa Dumangas, Oton, Barotac, Nuevo, Zaraga, San Dionisio at Concepcion. Sa ngayon, nasa 84 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa Iloilo Province. Sa huling tala ng Department of Health as of August 8, 3,440 na kaso ng leptospirosis ang naitala sa buong bansa. Mas mababa po naman yan ng 35% kumpara sa 5,318 na kasong naitala sa parehong panahon noong 2025. Muling paalala naman ng kagawaran, iwasang lumusong sa baha, lalo na kung may sugat sa katawan. Kung hindi naman po maiiwasan, magsuot ng bota at agad maghugas ng katawan gamit ang sabon at malinis na tubig. Bantayan ang sarili kung magkakaroon ng sintomas. Agad din pong magpakonsulta sa pinakamalapit na health center o doktor. Buwis buhay ang pagtawid ng ilang guro ng nawasak o Naswak Elementary School sa nasirang tulay ng Kawayan sa Bungabong Oriental, Mindoro. Rumaragas kasi ang ilog na tinatawiran nila. 15 guro ang stranded nang biglang tumaas ang tubig at bumagsak ang tulay na tanging daanan palabas ng sitio Naswak. Sumaklolo sa kanilang pulisya, Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Special Action Force at mga taga-Bureau of Fire Protection. Ligtas ang lahat ng mga guro at walang nasaktan. Nahuli naman sa akto ang 2 magnanakaw sa isang bahay sa Quezon City. Nakatakas man, naaresto rin po sila kalaunan matapos makilala dahil sa mga kuha ng CCTV. Balitang hatid ni James Agustin. Masdan ng isang lalaking may sling bag na naglalakad sa bahaging ito ng Mendez Road sa Barangay Bay sa Quezon City. Ilang saglit pa, nakasunod na ang isang lalaking may hawak namang laptop bag. Ang 2 lalaki nagnakaw pala sa isang bahay sa lugar. Ayon sa pulisya, kumakain ng may-ari ng bahay na isang teacher na makarinig ng kaluskos mula sa kwarto. Nung pagbukas niya sa pinto, gulat na lang siya bukas yung pintana, tsaka yung kurtina niya ay laglag na sa kama. So nung lumingon siya sa bandang kanan niya, nakita niya tong may 2 tao. Bigla siyang sumigaw, magnanakaw. Sabay naman tong 2 pumasok sa bahay niya na tumalon agad sa bintana kung saan sila pumasok, tsaka tumakbo. Sa hot pursuit operation ng pulisya, naaresto ang 2 sospek na napag-alamang magkaibigan. Ang 20 anyos ang nakita sa CCTV na may sling bag, habang 23 anyos sa may hawak ng laptop bag. Sa pamagitan ng pag-forward tracking natin ng mga CCTV, makikita natin yung 2 suspect na magkaibang, hindi magkasama naglalakad. Positively identified naman ang biktimang guro natin na pinasukan ng bahay. Yun nga, itong mga suspect na to. Nakuha sa mga sospek ang ninakaw na laptop at cellphone.
pero bigo nang mabawi ang 10,000 pesos na cash. Ang 23 anyo sa sospek, dati nang nakulong dahil sa pagnanakaw at iligal na droga. Sa korte na lang po ako magpapaliwanag. Kasama po ako. Pero hindi po ako yung pumasok ng bahay, sir. Nagbuhat lang po ako, tas nagsoli. Gisisi po ako sa ginawa ko, sir. Sinampahan ng mga sospek na reklamong robbery. James Agustin, nagbabalita para sa GMA News. Friday latest, full of inspiration and bossa nova vibes, ang newest single ni Asia's limitless star, Julian San Jose. Yan ang Saglit Lang, written and produced mismo ng The Clash Teens host at The Voice Kids coach. Chika sa akin ni Julie sa kanyang intimate media conference, inspirasyon niya sa pagsulat ng naturang single ang boyfriend niyang si Raver Cruz na lagi niyang namimiss. Nauna nang inirelease ni Julie ang mga kantang Simula at Kung Ikaw Ay Di Bitaw na ibang-iba ang tunog at genre. Bukod sa collab at album, getting ready na rin ang Sparkle artist sa kanyang 20th anniversary concert next year. I really want it to be special because it's a special milestone para din po sa akin at sa aking music career. And ngayon talagang may mga naisip na ako mga pakulo, mga songs na ako na gustong ilagay doon sa setlist, and I'm really excited. I'm really excited about it. Sa iba pang balita, lumabas sa investigasyon na mag-isang nagplano ang estudyanteng namaril sa Ateneo de Zamboanga University at wala raw itong kinalaman sa away o bullying. Tingin ng DILG, posibleng may impluensya ang online games. Balita natin ni John Consulta. Sa pagbisita ni DILG Secretary John Vic Rimulya sa Ateneo de Zamboanga Junior High School, ibinahagi niya kung paanong napuslit ng grade 8 shooter ang mga armas na ginamit sa pamaril doon noong Martes. Bago ko pumasok ng kahit anong building, check rin yung bag mo. Nakahanap kasi siya ng butas. Pagpapasok sa normal gates ng Ateneo, binubuksan yung gate niya. Pumasok siya sa emergency exit. Imbis na dumaan dito sa main entrance kung saan mayroong mga gwardya na nagsasagawa ng bag inspection sa mga pumapasok na estudyante, ay pumasok daw itong grade 8 shooter dito sa bahaging ito, nitong pababang lugar, na nagsisilbing isang emergency exit din daw. Ayon kay Rimulya, wala umanong kinalaman sa bullying ang pamaril. Walaan niyang nakaaway, nakaskwela o faculty ang shooter. Ang grade 10 na nasawi sa insidente, hindi rin daw kilala ng namaril. Sa investigasyon ng PNP, wala rin kasamang nagplano ang shooter. There was no conspiracy behind it. There was no active group that planned it with him. There was no family influence that made him do the unthinkable. Wala siyang conversation out of the ordinary. Chinek naman lahat ng chat groups niya. Wala talaga. It was all in his head. Tingin ng DILG na impluwensyahan ng online games ang estudyante. Kung titignan niyo yung nangyari sa shooting, halos pareho sa ang itsura niya, video game eh. Kasi talagang pinakita niya yung firearms na visible. Pinakita niya yung first person perspective. Dahil dito, isinusulong ngayon ni Rimulya ang total ban sa Roblox na anya ay may link sa dark web. Whether the country should ban these apps, these first-person shooter games, which desensitizes young men and women to thinking that violence is normal. Sinusubukan namin kunin ang panig ng Roblox, pero dati nang sinabi ng Roblox na meron silang pinatutupad na iba't ibang layers of protection kabilang ang mga grupong nag-check ng anumang panganib. Ayon sa PNP, hawak na nila ang cellphone at laptop ng namaril na estudyante sa pahintulot ng pamilya nito. Patuloy ang kanilang digital forensic examination sa gadgets ng shooter para makita ang digital footprints ng kanyang mga aktibidad online. Sa pagdinig ng Senado, kinwestiyon ni Committee Chair Risa Hontiveros sa CICC, bakit tumagal ng 14 na minuto bago na take down ang live stream ng pamamaril? We had visibility around mga 5 minutes
Tapos nireport na ho kagad natin to sa mga platforms para i-take down ho. Pero again, maybe Hindi ba pwedeng kayo na mismo mag-take down? that's the problem, Madam Chair. First is the jurisdiction. We don't have jurisdiction over these platforms. Puna naman ni Senator Erwin Tulfo, bigo ang paaralan sa nangyari dahil naipasok umano kasi ng estudyante ang mga baril dahil nakasasakyan itong pumasok at di dumaan sa security inspection. The reason why I said failed because yung sa school, given na po yung sa security, may lapses po sila. Kabilang din sa binigyan diin ni Ontiveros na dapat matutukan ng law enforcement agencies ang paglaban sa NVE o Nihilistic Violent Extremism Online. Sa datos ng PNP Cybercrime Group, simula October 2025 hanggang sa kasalukuyan, 74 na kaso ng extremism online na ang nahawakan nila. Dito, nasagip nila ang 42 menor de edad. In our data, Madam Chair, 15 below doon sa out of that 74, or I mean 42 rescued, ang 15 years and below ay 30. So mas marami talaga yung between the bracket of 12 to 15. John Consulta, nagbabalita para sa GMA News. Tumaas ng 2 hanggang 3 piso ang kada kilo ng presyo ng bigas ngayong pong linggo sa Mangaldan Public Market sa Pangasinan. Ayon sa ilang nagtitinda ng bigas, nagmahal po kasi ang gasto sa delivery ng mga bigas na galing Cagayan, Isabela at Nueva Ecija. Posibleng epekto raw yan ng halos 3 linggong pag-uulan. Naglalaro ngayon sa 43 hanggang 55 pesos ang kada kilo ng bigas. Ayon sa Samahang Industriya ng Agrikultura o SINAG, dapat ay walang pagtaas sa presyo dahil marami ang supply ng bigas at sapat ito hanggang sa anihan sa susunod na buwan. Aalamin daw ng SINAG kung bakit tumaas ang presyo ng bigas sa Mangaldan Public Market. Sisikapin ng mangkunan ng pahayag ang Department of Agriculture. Dito naman po sa Metro Manila, nasa 40 hanggang 62 pesos ang kada kilo ng presyo ng local rice. 45 hanggang 60 pesos naman ang imported. Bumagsak sa kalsada ang traffic enforcer na yan sa Himamaylan, Negros Occidental matapos suntukin ng isang tricycle driver. Agad silang inawat ng mga naroon. Ayon sa Himamaylan Traffic Management Authority, nagugat ang away ng magmatigas umano ang driver matapos pagsabihan ng enforcer na iligal ang pagpark niya sa kanyang tricycle. Sugatan ang enforcer. Nakakulong naman ang nanuntok na driver na nahaharap sa mga reklamong direct assault against person in authority at physical injury. Posible ring masuspende ang kanyang driver's license. Walang pahayag ang dalawa. Pulikam sa Paranaque, ninakaw ng isang lalaki ang 2,000 pisong kita ng isang tindahan. Ang suspect lulong sa illegal drugs ayon mismo sa kanyang magulang. Balitang hatid ni Bam Alegre. Lumapit ang isang lalaki sa isang sari-sari store sa Barangay Tambo, Paranaque. Aktong bumibili siya na hinarap naman ng lalaki nagtitinda na isang stroke patient. Pagtalikod na nagtitinda, tila may tinuntungan ng lalaki. Pagkatapos, ipinasok niya ang kanyang katawan sa maliit na butas ng sari-sari store at tinangay ang isang maliit na timba. Agad siyang umalis. Ayon sa anak na nagtitinda at may-ari ng sari-sari store, laman ng timba ang kita ng kanilang tindahan na nasa 2,000 piso. Dahil nga po bumabagyo, wala pong deliver ng yelo. Yung cooler po namin nasa labas. So, ang nangyari po nun is nagpanggap lang po siya na bumibili po. Tapos pagkatalikod po ng papa ko, dinukwang na po niya agad yung pinaglalagyan po namin ng pera na sa tansya po namin sa mga 1K or 2,000 po mahigit dahil sa mga barya-barya namin. Dumulog sila sa Barangay Tambo para ipablatter ang nangyaring pagnanakaw. Dahil sa CCTV footage, natukoy nilang pagkakakilanlan ng suspect na nakatira sa parehong barangay. Nanakawan siya ng bata doon sa tindahan. Pumunta doon yung ating mga tanod ng first ship para mapuntahan doon sa bahay. Ang alam ko, hindi yun nakita doon sa bahay kasi nagtatago. Nakipag-ugnayan ng mga biktima sa pamilya ng suspect. Hindi na raw sila magsasampa ng kaso pero may pakiusap daw sila sa kaanak ng suspect. Nakausap namin yung magulang kasi ang sabi,
Kung kakasuhan, tinanong namin yung ninakawan kung kakasuhan pa, hindi na daw sila magkakaso. Pero kailangan iparehab yung bata kasi siguro nalulong sa illegal drugs. No? Nakausap namin yung magulang, ipaparehab. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA News. Gumanda na ang panahon at saktong long weekend pa, kaya balik City of Pines ang mas maraming turista. Mula sa Baguio City, may ulat on the spot si EJ Gomez. EJ? Rafi, makalipas nga ang mahabang pag-uulan, long weekend naman. Kaya naman dito sa Baguio City, marami na ang mga kapuso nating bakasyonista. Bukas ang iba't ibang atraksyon dito sa City of Pines para sa mga turista na pakay daw na talagang ma-feel ang malamig na Baguio weather. Ngayong sumisilip na ang araw dito sa City of Pines, sinusulit ng mga bakasyonista ang pamamasyal. Perfect daw ang ganitong weather na kahit medyo umaaraw ay talagang malamig pa rin ang simoy ng hangin. May iba na kahapon pa lang ay nasa Baguio na. Gaya na lang ng magkasintahang sina Benedictine at Pearl na bumiyahe pa mula Taguig at Cavite. Special daw ang pagbisita nila sa Baguio ngayong long weekend. Galing naman ng Davao si Kyla at kanyang mga kaibigan na namamasyal sa Baguio City hanggang Linggo. First stop nila ang biking sa Burnham Park. Sa Wright Park naman, perfect ang walking at jogging. Pwede ring isama ang inyong fur babies. Meron ding horseback riding at picture taking sa giant at cool na St. Bernard dogs. Sa tapat lang ng Wright Park, matatagpuan naman ang The Mansion na pwede ring bisitahin. Mapa small or big group, barkada man o pamilya, libre umaura para sa inyong selfies at group shots. Narito ang pahayag ng aming mga nakausap. Baguio po kasi, dito po yung place na sinagot niyo po ako. So actually mag-anniversary po kami this Sunday. So ayun po, kaya hanggang Sunday po kami dito. Malamig. Ang sarap po nung hangin. Enjoy po kasi po kasama ko po yung jowa ko po. And mag-celebrate po kami ng first anniversary po namin. Nakaka-excite siya kasi first time namin dito and maganda siya na experience. Kaya po kami nagbagyo kasi mainit po sa Davao ngayon. So gusto namin ng malamig na hangin. Naglalaro sa 18 to 20 degrees Celsius ang temperatura dito no sa Baguio City. At sa nakalipas na 20 minutes umulan na naman. Pero ang weather kasi dito no, Rafi, aaraw tapos pag umaraw saglitan pero tirik na tirik ang araw at pag umulan naman talagang buhos. Kaya naman yung mga kapuso nating bakasyonista ay kanya-kanyang bitbit ng payong at pagtila ng ulan bago bumalik sa kanilang pamamasyal. Rafi? Maraming salamat, EJ Gomez. Ilang panig ng Mindanao ang pinaalerto sa matinding init at alinsangan ngayon pong Biyernes. Base sa datos ng Pag-asa, posibleng umakyat hanggang 44 degrees Celsius ang heat index sa Hinatuan, Surigao del Sur. 43 degrees Celsius naman sa Surigao City at Dipolog City. 42 degrees Celsius ang posibleng heat index sa Butuan, Agusan del Norte. Nasa danger level na yan para sa ilan nating kapuso na maaaring makaranas ng heat cramps at heat exhaustion. Extreme caution level naman ang posibleng maramdamang init sa iba pang panig ng Mindanao. Pinapayuhan ang mga residente na magsuot ng komportableng damit, huwag magbilad sa arawan at dalasan ang pag-inom ng tubig. Nakikiisa si Pangulong Bongbong Marcos sa paggunita sa 43rd death anniversary ni dating Senador Ninoy Aquino. Sa isang pahayag, sinabi ng Pangulo na inaanyayahan tayo ng araw na ito na kilalanin at matuto sa ating nakaraan para mapangalagaan ang ating kalayaan, mapalakas ang katatagan ng ating mga institusyon at palalimin ang pag-unawa sa ating pagkakaisa. Nagbago man ang kinakaharap na hamon ng ating demokrasya, may shared responsibility pa rin anya tayong patatagin ito. Kabilang sa mga hamon na tinukoy ng Pangulo ang disinformation at division o pagkawatak-watak. Kahapon, inilunsad ang bagong pwesto naman ng marker ng dating senador sa NAIA Terminal 1. Makikita na ito ngayon sa harap ng signage ng paliparan. Dumalo sa seremonya kahapon ang ilang kaanak ni Senador Ninoy Aquino at ilang kawani ng New NAIA Infra Corporation. Kaugnay sa pagbawi ng salaysay ni Orly Gutesa sa investigasyon laban kay dating House Speaker Martin Romualdez,
Makakapanayam natin ang legal counsel at spokesperson ni Congressman Romualdez na si Attorney Ade Fajardo. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Magandang umaga po at magandang umaga sa lahat ng taga-subaybay. Opo, kumusta po yung inyong kliyente ngayon, si dating House Speaker Romualdez, sa gitna po ng recantation ng mga akusasyon laban sa kanya? Well, patuloy po si Congressman Romualdez sa kanyang functions as representative, the 1st District of Leyte. Siya ay abala sa maraming inaasikaso, no, na mga para sa kapakanan ng kanyang constituents. Nasa Pilipinas po ba siya ngayon? Yes, hindi naman po siya umalis. He's here to face the accusations against him. At klaruhin lang po natin, magkakilala po ba or may ugnayan sina Congressman Romualdez at Orly Gutesa? Hindi po. In fact, never niya pong nakausap or nakilala or na-meet man lang or nakatagpo si Sergeant Gutesa po. At bagaman nag-recant na po si Gutesa, sabi po ng ombudsman, meron pang 28 na uniform personnel na handang magsalita raw sa investigasyon sa inyong laban sa inyong kliyente. Ano pong reaksyon niyo rito? Hindi po namin kilala kung sino po itong sinasabing mga bagong testigo, no? Kasi tulad ninyo or tulad ng lahat, kahapon lang namin narinig na may ganito pang hinahandang karagdagang ebidensya laban kay former Speaker Romualdez, no? Kami ay nagugulat at syempre ang aming reaction dito ay sasagutin namin kung sakaling makita namin yung salaysay nitong sinasabing 28 more witnesses, no? Pero syempre kailangan namin we have to take note na sa simpleng kaso po or sa ordinaryong kaso, pag-file ng complaint affidavit, normally nandun na lahat po ng ebidensya, no? Sa pagkakataon ito ay dahil nabawasan yung ebidensya, no, substantially, because ang central figure connecting supposedly yung sinasabi nilang missing link between Zaldico and Congressman Romualdez, itong si Gutesa ay nagtumbling na po at binawi ang lahat ng kanyang unang sinalaysay doon sa Senado. So talagang wala na pong ebidensya, no, linking Congressman Romualdez dito sa sinasabing flood control scam. So nagkulat kami na parang the prosecutors appear to be adjusting, no, ang nilalaman ng kanilang reklamo as the case goes along. Balak po ba ni Congressman Romualdez sa sampahan ng reklamo si Orly Gutesa? Dahil sabi nga niya, itusan lang siya ni na Marcoleta at sa dating Congressman Mike Defensor. Itong mga inaakusahang nag-impluensya kay Gutesa, kakasuhan din po ba ng kongresista? Well, frankly speaking po, hindi pa namin na pag-uusapan yan kasi nga nung isang araw lang po yan sumambulat sa ating lahat, no? Kami ay hindi pa nakapaghanda tungkol dyan. Except that, syempre, we had to submit Gutesa's affidavit sa ombudsman para maisaalang-alang din nila itong recantation sa pag-desisyon po kung whether itutuloy ang kaso or i-dismiss against Congressman Romualdez. Ito pong bang recantation, inasahan na ng inyong kampo? Hindi po. Tulad ng lahat, kami ay pleasantly surprised na may mga ganitong pagbabaligtad. So, syempre, dahil ito ay makakatulong sa depensa ni Congressman Romualdez, ito ay aming kinalap at isinumiti na rin sa ombudsman. Kasi nire-require naman talaga ng ombudsman na lahat ng mga respondent dito ay sa pagkakataong ibinibigay sa kanila, meaning a limited period of time. Kasi hindi naman unlimited yung period within which to file the counter affidavit or anything in response to the complaint, no? So, yan po ay lahat kinalap namin at isinumiti sa Office of the Ombudsman para sa aming pag-asa na ito ay ma-dismiss, no? At hindi na umakyat sa korte. May nasan pa po kayo tayong mga sorpresa sa kasong ito? Hindi nga po namin alam kasi parang ang nangyayari dito ay ginagalaw ang basketball ring, ano? Paano ka naman makashoot ng maayos kung ginagalaw yung ring, di ba? Kaya parang ang nangyayari dito ay ina-adjust yung ebidensya depende sa pagkakataon. At alam naman natin lahat, no, na itong mga affidavit na ito mula sa pool, no, nung ito ay inilahad sa Club Filipino ay ilang beses na pong nabago, no? May dinagdag, may ibinawas, may inaming nagkamali sa mga pangalan. At ngayon, maraming nagbabaligtaran at nagsasabing lahat ng ito ay walang katotohanan. Lahat ng ito ay, in fact, marami dito sinasabi ay
with promises of financial reward, no? At yun din ang naging findings ng ibang agencies of government, like nag-file na ng perjury at libel cases ang Department of Justice against these individuals. So kami ay nagtataka kung bakit ito nga ay pa-adjust, pabago-bago ang standard na ang ating saligang batas po ay nagsasabi na dapat ang lahat ay entitled sa due process of law at lahat sana ay ilatag na para naman ay masagot namin para in the exercise of a right to respond to these accusations. Gayong akusasyon po ninyo ay fabricated itong mga ebidensya laban sa inyong kliyente, bagamat di pa kayo nag-uusap kung sasampahan ng reklamo itong nag-aakusa sa inyong kliyente. Bilang abogado, ano pong rekomendasyon nyo sa kanya? Hindi pa namin yan pinag-uusapan, hindi pa namin pinaplano kasi syempre bilang lawyers, no, abala kami ngayon sa pagsagot nitong mga akusasyon laban kay Congressman Romualdez na napakarami po kasi ng mga aligasyon, no, na sa aming palagay naman at sa aming pagtatansya walang ebidensya. Ngayon, laban dito sa mga nagmanufacture or nagperjuro or nagsinungaling sa kanilang mga affidavits, when the proper time comes, syempre kailangan namin pag-usapan din kung ito ay kailangan ng appropriate or proportionate response. Sabi po ng Palasyo ng Malacanang, aware si Pangulong Bongbong Marcos sa recantation ni Orly Gutesa. Sa ngayon po, kumusta yung relasyon ng inyong kliyente sa kanyang pinsan? Pag-uusapan niyo ba ito? Ang alam ko po, okay naman ang kanilang relationship. Siyempre, sila ay magkakamag-anak at magkaibigan on top of being magkamag-anak. No? At alam naman ang lahat na ito ay sinama nga sa State of the Nation address ng ating Pangulo. Pero lahat ng ito, siyempre, ginalang ni Speaker Romualdez at lahat ng ito ay kanyang sinasagot sa karampatang forum. No? In this case, the Office of the Ombudsman. At lahat ay hindi tinatakasan, hindi tulad ng iba na tumakas, pumuslit. Ito po ay hinaharap ni Congressman Romualdez. Alinsunod na rin, no, sa SONA ng Pangulo. Okay, maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa pagkakataon. Ayan po si Attorney Ade Fajardo, Legal Counsel at Spokesperson ni Congressman Romualdez. Sa iba pang balita, sa pagdinig po ng Senado, sang-ayon ang Department of Energy at National Electrification Administration na dapat alisin na ang system law sa electricity bill ng mga consumer pero hindi daw agad-agad ito. Para naman sa isang senador, power distributors o dapat ang sumalo na lamang sa system laws. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Sa pagdinig ng Senate Committee on Energy sa mga panukalang alisin o bawasan ang pagbabayad ng mga consumer sa system law sa kuryente, sinabi mismo ni Senate President Win Gatchalian na ang mga distribution facilities gaya ng Meralco ang may kakayahang magbaba ng nawawalang kuryente, kaya sila dapat ang magbayad nito. Kung sino ang accountable sa pagbaba ng system laws, dapat siya ang sumalo ng system laws. Alam ko ang system loss ay inherent yan. Hindi matatanggal yan sa pag-transmit ng kuryente. Pero ang dapat nating tanungin ay sino ba ang mayroong kapangyarihan na babaan yan? Punto niya, maaaring ibaba ang system loss ng mga distribution facility o DU sa pamamagitan ng teknolohiya. Walang incentive si DU or walang pressure si DU na ayusin ni Metro, mag-invest sa infrastructure dahil nga pinapasa lahat sa consumer. So we want to change that philosophy. Sang-ayon ng Department of Energy at National Electrification Administration na dapat tanggalin ang system loss sa electricity bill ng mga consumer. Pero babala nila, hindi ito dapat gawin ng biglaan dahil magkakaproblema ang maliliit na electric cooperative o EC. We anticipate that the Senate and the Congress will decide to immediately implement the removal of the system loss. Ang ibig sabihin po nito ay mas maraming electric cooperative ang magkakaproblema financially. In fact, from 30 ECs, 78 ECs will be affected by this. Kaya naglatag ang NEA ng plano. Gusto nitong matutukan ang pagsugpo sa pagnanakaw ng kuryente. Sa datos ng PNP, mula noong 2022, wala pang 800 ang naaaresto dahil sa pagnanakaw at pagbebenta ng kuryente. At 21 pa lang dyan ang nakoconvict. Gusto namin pag-aralan ng ERC na instead na si consumer is bearing the cost, it should be the DU bearing the cost so that mapwersa siya mag-invest in better infrastructure and maintenance.
Sabi ni Senate President Win Gatchalian, hindi na kailangan ng batas para tanggalin ang buwis of value-added tax sa system laws. Ang Energy Regulatory Commission may draft resolution na raw para dyan na ikinonsulta na nila sa Bureau of Internal Revenue. So, by billing po ng September, wala na po yung VAT na yan sa bills po na nationwide ng mga kababayan natin, VAT sa systems loss. Kung sa effectivity po ng aming magiging resolution at ng sa BIR, maaari po itong mangyari sa September. Pero hindi masabi kung kailan talaga ito mararamdaman ng mga consumer. Dahil hihirit po ang mga distribution utilities, nakakailangan nilang baguhin yung kanilang mga billing software at yung kanilang billing. Nang sa ganon ay maiyakma ito dun sa kung ano ang lalamanin noong RMC kung paano may re-reflect yung removal ng VAT on system loss. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA News. Is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Halos 7,000 piraso ng ebidensya ang isinumite ng prosecution ng International Criminal Court para sa kasong Crimes Against Humanity laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa halos 7,000 yan, mahigit 2,000 ang itinuturing na incriminating o maaaring gamitin para idiin si Duterte sa kaso. 57 naman ang potentially exonerating o mga ebidensyang maaaring gamitin para maabsuelto ang dating Pangulo. Ang iba naman ay nasa ilalim ng Rule 77 ng ICC Rules of Procedure and Evidence o yung mga ebidensyang nagbibigay ng background o karagdagang konteksto sa kaso. Ayon sa prosecution team, isinumiti nila ang mga ebidensyang yan hanggang nitong July 31, 4 na buwan bago magsimula ang pagliliti sa November 30. Bago yan, nakatakdang magkita-kita ang mga partido sa kaso sa status conference sa September 16. Manalo ang ating mga pambatong atleta sa international competition ng weightlifting at jet ski racing. 3 ginto ang naiuwi ni Pinoy weightlifter Albert De Los Santos sa 2026 Asian Youth and Junior Weightlifting Championship sa Tashkent, Uzbekistan. Nanguna si De Los Santos sa snatch matapos mabuhat ang 141 kilograms pati sa clean and jerk with 180 kilograms. Kaya top 1 din siya sa total lift na 321 kilograms. Sa Thailand naman, nagpakitang gilas sa jet ski racing si Anton Ignacio. Wagi si Ignacio ng silver medal sa Waterjet Pro Tour Thailand Round 3. Congratulations, Albert at Anton! Samantala, kinilala po ng Ad Standards Council si GMA Network Chief Marketing Officer Lizelle G. Maralag bilang isa sa stewards of self-regulation sa larangan ng advertising. Ayon sa Ad Standards Council, mahalaga ang papel ni Maralag sa pagsusulong ng self-regulation o pagtitiyak ng patas, hindi misleading o nakapapahamak sa publiko ang mga ipinalalabas na advertisements. Kinilala rin ang ginagawa ni Maralag para tiyaking sumusunod ang GMA Network sa self-regulation standards ng advertising industry. Si Maralag ay aktibo ring miyembro ng Joint Industry Council na nagsasaliksik para sa advertisers at media companies. Ang Ad Standards Council ay isang organisasyong nagsusulong ng self-regulation ng advertising industry sa bansa. May pamisa bilang paggunita sa ika-43 anibersaryo ng pagpanaw ni dating Senador Ninoy Aquino. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Connie, bagamat payak, nananatiling taimtim at makabuluhan ang paggunita sa 43rd anniversary mula ng pumanaw si dating Senador Ninoy Aquino. Sa isang simpleng misa, ginunita ng pamilya at mga supporters ni Ninoy ang kanyang alaala. Dumalo sa misa ang kanyang mga anak na sina Balsi Aquino Cruz, Viel Aquino D at anak niyang si Kiko Aquino D. Hindi nakadalo si Chris Aquino pero narito at dumalo ang kanyang anak na si Bimbi. Ayon kay Balsi, hindi raw sila nawawala ng pag-asa dahil ito raw ang iniwan na mensahe ni Ninoy. Kaya kahit naghihirap ngayon, sana ay huwag pa rin daw itong mawawala.
Para naman kay Vielsan ay hindi raw makalimutan ang mga nangyari noong martial law. Sabi naman ni Kiko, pinili raw ni Ninoy na makipaglaban bago pa niya nakita ang pag-asa laban sa diktadura. Para naman kay Bimbi, na tulad ni Kiko ay hindi pa pinapanganak noon, mahalaga raw na magsaliksik at alamin ang kasaysayan para makilala ng lubusan si Ninoy. Yan muna ang latest mula dito sa Parañaque City. Connie? Update tayo sa mag-iina na natagpo ang patay sa loob ng isang sasakyan sa San Rafael, Bulacan. May ulat on the spot si Marisol Abduraman. Marisol? Rafi, may lead na raw ang Police Regional Office 3 sa pagkamatay ng isang ina at dalawang niyang anak sa San Rafael, Bulacan. Nag-case conference nga ulit ang Special Investigation Task Group o SITG kasama ang mismong Regional Director ng Pro3 dito sa Police Mobile Force Company sa San Rafael, Bulacan. Pasintabi po sa detaling ito pero nakita na pare-parehas may tama ng bala sa ulo ang tatlong biktima. Tatlong empty shells ng Taurus 9mm na lisensyadong baril ang na-recover sa crime scene pero pinoproseso pa hanggang ngayon ang cross-matching kung ang mga slug na na-recover ay galing mismo doon sa baril na 9mm na na-recover sa crime scene o sa loob mismo ng sasakyan kung saan nakita ang mga biktima. Ang baril ay nakapangalan sa mismong biktima na nagtatrabaho daw online sa isang US-based company. Tinitingnan din ngayon ng mga otoridad ang state nitong biktima dahil may mga napabalita na ito raw ay merong depresyon at nagkakaroon ng mga problema financially. Ganun pa man, isa lang yan sa mga anggulong tinitingnan dahil tinitingnan din nila ang possibility ng mga ilang pang mga tao na kanyang nakausap at nakasama nung huling oras na nakita siya bandang 5 to 5:30 Miyerkules ng hapon sa San Rafael, Bulacan. Samantala, nagsasagawa pa rin ng mga otoridad ng pag-iimbestiga. Pinatawag na rin ang ilang personalidad na huling nakausap nga at hanggang sa mga oras na ito, wala pa rin kinukonsider na persons of interest o person of interest ang mga otoridad. Rafi. Maraming salamat, Marisol Abduraman. Get ready mga kapuso at kapamilya sa unlimited, unfiltered at unkabogable na katatawanan dahil mapapanood na sa GMA Network ang Gandang Gabi Vice. Fresh episodes ang mapapanood simula sa September with the unkabogable star Vice Ganda. Mas excited daw si Vice ngayon dahil mas maraming viewers na ang mabibigyan niya ng good vibes at mas marami pa siyang pwedeng ma-invite sa kanyang comedy talk show. May wishlist pa nga si Vice ng ilang kapuso stars na gusto niyang makakulitan sa GGV. Nasa GMA na? Yeah! Diyos ko, ito na. Natuloy na. Super excited. Dinasal ko to eh. Sino yung mga nasa wishlist mo? Michael V, Marian. Si Ding Dong kasi na-experience ko na sa GGV, naka-twice na yata siya. 'Di ba sila? Alden. May maraming sikat ng maraming sikat na kapuso stars. At yan ang may init na balita ngayong tanghali. Ako po si Connie Sison. Rafi Tima po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carantel. Ito po ang GMA News, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.